Sa episode ngayong gabi, may dalawa kaming nakapangingilabot na kwento na ibabahagi. Bawat isa ay mula sa madilim na panig ng Timog Silangang Asya, kung saan nagsasama ang alamat at takot hanggang sa maging totoong totoo. At ang unang kwento ay tungkol sa isang espiritong napakahilakbot na kahit ang pangalan nito'y binibigkas. Nang pabulong ang polong, nagsisimula ang kwentong ito. Hindi sa isang bahay na pinamumugaran ng multo o sa isang inabandonang nayon, kundi sa loob ng isang boteng salamin. Isang salamangkero, nakatago sa mga matang usisero, ang patak-patak na dinudugo ang sarili gabi-gabi sa loob nito. Habang binubulong, ang mga salitang walang ibang naglalakas loob na bigkasin. Sa umpisa, payapa ang bote, ngunit habang lumilipas ang mga araw, kusa itong nanginginig, marahang kumakalansing sa bangungot ng hating gabi, na para bang may nakakulong sa loob na desperadong makawala. Ang polong ay hindi multo sa tradisyonal na pakahulugan. Hindi ito basta lumulutang sa mga pasilyo o nagpapakita sa salamin. Sa halip, dumudulas itong hindi nakikita, papasok sa katawan ng tao, namumugad ng malalim sa dibdib ng biktima. Doon nagsisimula ang hilakbot. Sisigaw ang biktima sa mga aninong, wala namang nakikita ang iba. Napupunit ang kanilang balat sa ilalim ng sarili nilang mga kuko. May bula ang bibig na para bang may dinakikitang kamay na sumasakal sa kanilang hininga. At sa gitna ng lahat, minsan ay may tinig na nakakatakas. Hindi sa kanila, kundi mahina, basag na boses ng isang bata na nagmamakausog na palayain. Kasunod nito ang isang dalisay na bangungot. Nagsimula ang kwento sa isang maliit na baryo sa kanayunan ng Malaysia. Isang pook na napapaligiran ng masukal na kagubatan at makikitid na daang putik na tila ay naglalaho sa mga puno. Tahimik ang buhay dito, ngunit mabigat sa pamahiin. Ikinakandado ng mga tao ang kanilang mga pinto. Pagsapit ng dapit hapon, maagang ipinapasok ang mga manok. Walang naglalagi sa gilid ng gubat kapag madilim na. Ito ang uri ng baryo kung saan magkakakilala ang lahat. At mas mahalaga pa, alam ng lahat ang mga sikreto ng isa't isa. O akala lang nila. Ang pangunahing tauhan natin ay isang lalaking nagngangalang Rahman. Hindi siya dayo, hindi manlalakbay na napadaan lang, kundi isang taga roon mula pagkasilang. Kilala siyang mabait, ngunit nitong mga huli, may mga bulong-bulungan. Sabi nila, laging luntian ang kanyang bukid kahit natutuyot ang sa iba. Sabi nila, kahit gaano kahirap ang panahon, lagi silang may pagkain. May mga humahanga sa kanya. May iba namang tahimik na nagmamasid. Sapagkat sa mga ganitong baryo, bihirang ituring na swerte ang pagyaman. Madalas sa isang kasunduan. Nasa pinakadulo ng baryo, ang bahay ni Rahman, kung saan nakadikit na halos ang unang hanay ng mga puno sa kanilang kahoy na bakod. Laging mas malamig ang hangin doon at mas mabigat ang katahimikan sa gabi na parang ang gubat mismo ang nakikinig. Sa loob ng bahay, sa likod ng isang aparador, may nakatagong boteng salamin na walang ibang nakakakita. Sa unang tingin, karaniwan lang iyon. Parang sisidlan ng langis o yerba. Ngunit kung tititigan, may mamula-mulang mantsa sa salamin. Sa loob, kakaiba ang galaw ng likido. Kumakapit sa mga gilid na parabang may buhay. Ang totoo, pinapakain ni Rahman ang buting ito sa loob ng maraming buwan. Gabi-gabi, tinutusok niya ang daliri at pinapatak ang dugo sa loob. Inuusal ang mga orasyon na lihim na itinuro sa kanya. Mga salitang hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit paulit-ulit pa rin, sapagkat nangako ang mga ito ng kapangyarihan. Nangakong magbibigay proteksyon. Nangakong gagawing sunod sa kanya ang iba. Ngunit may kapalit ang mga pangakong ito. Minsan, may mga kapitbahay na nakaririnig ng mahihinang tunog
na nagmumula sa bahay ni Rahman pagsapit ng hating gabi. Hindi yabag, hindi boses, kundi kakaiba. Marahang kalansing. Parang may kamay na baad, hindi nakikita na yumanig sa salamin. Minsan, may batang nagdaraan ang nanumpang may umiyak. Matinis, parang iyak ng bata. Ngunit nagmula sa kaibuturan ng bahay, kahit walang bata roon. Ipinagsawalang bahala ng mga taga-baryo. Sinabihang guni-guni lang iyon ng bata. Ngunit wala nang naglakas loob na dumaan sa tapat ng bahay ni Rahman kapag madilim na. Para kay Rahman, ang sinimulan bilang kuryosidad ay naging mas madilim. Sa umpisa, proteksyon lang ang nais niya laban sa mga naiinggit na kapitbahay at nagdarahop na magsasaka. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napansin niyang mas marahas ang panginginig ng bote, gabi-gabi, na para bang nainip na ang nasa loob. Hindi na sapat ang mga patak ng dugo. Minsan, nagigising siya sa gitna ng gabi at natatagpo ang nakabukas ang aparador. Marahang kumakalansing ang bote kahit hindi niya hinahawakan. Pinapaniwala niya ang sarili na kontrolado niya ang lahat, na pag-aari niya ang espiritu. Ngunit sa kaibuturan, may bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang katotohanan. Hindi naglilingkod ng libre ang polong. Gutom ito, at ang gutom ay laging naghahanap ng pagkain. Nakahanda na ang entablado. Isang lalaking desperadong itago ang sikreto. Isang baryong puno na ng bulong. Isang boteng kumakalansing sa gabi na parang pintig ng puso. Malapit nang may mabasag. At kapag nangyari iyon, wala nang makakalingon palayo. Sapagkat kapag pinakawalan ng pulong, wala kang mapagtataguan sa pipiliin nito. Hindi tanong kung kakalabit ito. Ang tanong ay sino ang unang magdurusa. Nagsimula ito sa karaniwang gabi, yaong tahimik na unti-unti nang lumulubog ang baryo sa katahimikan. Pumikit ang mga ilawan sa likod ng nakasarang bintana. Umalingaw-ngaw ang mga kuliglig, at ang gubat sa paligid ng bahay ni Rahman ay huminga sa sarili nitong ritmo. Ngunit gabing iyon, may kumislot. Si Maksiti, ang matandang kapitbahay, ang unang nakapansin. Nakatira siya sa tapat ni Rahman at madalas sumisilip sa bintana kapag hindi makatulog. Gabi iyon, nakita niyang may kargang kung ano si Rahman, yakap na yakap, habang pasimpleng pumasok ng bahay. Inakala niyang bunot lang ng tela. Ngunit nanumpa siyang may narinig siyang mahina, parang kalansing ng salamin. Nabagabag siya kaya mabilis na nagdasal at lumayo sa bintana. Kinabukasan, nagsimula ang mga bulong. May natagpo ang patay na manok sa gilid ng bakuran ni Rahman. Baling ang katawan na parabang pinisa ng hindi nakikitang kamay. Walang kagat, walang bakas ng mandaragit. Basta basag na parang sinakal hanggang magdurog ang mga buto. Umiling ang mga taga-baryo, sinabing aso marahil. Ngunit mariing sabi ni Maksiti, hindi. May narinig daw siyang kakaiba kagabi. Isang bagay na hindi nararapat naroon. Nagkikibit balikat si Rahman na parabang walang problema. Ngunit napansin ng malalapit sa kanya ang pagbabago. Sabi ng asawa niya, hindi na ito mahimbing matulog. Madalas magising, pawisan, umuungol sa panaginip na parabang may kausap. Minsan, nanumpa siyang nakita niya ang asawang nakatayo sa harap ng aparador sa kalaliman ng gabi, bumubulong sa dilim. Nang tanungin niya kinaumagahan, nginitian lang siya at sinabihang nanaginip lang siya. Dumating ang unang tunay na komplikasyon ng magkasakit nang bigla ang isang batang 12. Ayon sa magulang, bigla. Kanina lang ay tumatawa sa bukid. Maya-maya'y gumugulong sa lupa. Kinakayod ang sariling balat na parabang may gustong kumawala. Umikot ang mga mata hanggang kaputian na lang ang makikita. At bumubula ang bibig na parang may di nakikitang kamay na sumasakal sa buhay. Naghabol ang mga taga-baryo para hawakan siya.
Ngunit ang sigaw na lumabas sa kanya ay hindi kanya. Matinis, nakabibingi, iyak ng bata. Ngunit hindi ng batang yon. At mula sa bibig niya ay lumabas ang mga salitang walang nakaiintindi. Mga basag na pira-pirasong wika na mas luma pa kaysa baryo. Nagmakaawa ang mga magulang. Nanginginig ang kamay habang niyayakap ang anak. Agad nilang pinatawag ang bomo, ang salamangkero. Pagdating ng bomo, lumuhod siya sa tabi ng bata, pabulong na nagdarasal. Ngunit natigilan siya nang muling magbago ang boses ng bata. Ngayon malinaw, pabulong na malamig na tumimo sa bawat nakarinig. Palabasin mo ako. Pakiusap, palabasin mo ako. Natahimik ang lahat. Walang gumalaw. Lumingon ang bomo, namumutla, at iginigiit kung sinong nakialam sa bawal. Tumigil ang tingin niya kay Rahman, bagaman walang sinasabi. Iniwas ni Rahman ang tingin. Sumisikip ang dibdib. Namamawis ang palad. Alam niya kung ano iyon. Sobrang alam niya. Ngunit ang umamin ay higit pa sa kamatayan. Lumapit siya, kunway nagulat din. At inalok na tulungan ang paghatid sa bata pa uwi. Habang buhat nila, umuukil-kil sa isip niya ang mga salita. Palabasin mo ako. Narinig na niya ang mismong bulong na iyon sa kalaliman ng gabi mula sa kumakalansing na bote sa aparador. Nagiging balisa ang polong at ngayon nakahanap na ito ng sisidlan. Lalong lumala ang lagay ng bata sa mga sumunod na araw. Kumikibot sa pagtulog, puno ng gasgas ang katawan na hindi niya kayang likhain mag-isa. Umiiyak ang mga magulang, bumabalot sa bahay ang dasal at usok ng insenso. Wala pa ring silbi. Bawat gabi, nanunumpa ang mga taga-baryo na may marahang iyak na umiikot sa hangin. Hindi iyak ng bata. Mas maliit, mas marupok. Sing-inog ng iyak ng isang sanggol na tinatangay ng hangin. Bumaba ang takot na parang aninong bumalot sa buong pamayanan. Higpitan ng kapit ng mga ina sa mga anak. Iniiwasan ng mga lalaki. Ang paligid ng bahay ni Rahman at pati ang bomo ay tila bantulot na bigkasin ang hinala. Ngunit hindi tumigil ang mga bulong. Mas marami pang hayop ang natagpo ang patay, baling ang katawan sa dinatural na paraan. Ang mga kasangkapan sa bukid ay basta na lang nasisira, na para bang may di nakikitang kamay na bumabali. At palagi, naroon ang marahan, ngunit matinis na kalansing ng salamin sa dilim. Hinarap na ng asawa ni Rahman ang katotohanan. Nanginginig ang tinig. Tinanong niya kung ano ang kanyang ginawa. Bakit natatakot na sa kanila ang mga kapitbahay? Itinatanggi niya, syempre. Sinasabi niyang guni-guni lang yon, na walang kinalaman ang sakit ng bata sa kanila. Ngunit nang ipitin siya ng asawa, sumilip ang kanyang anyo, tumigas ang mga mata, tumalim ang boses at isang pangungusap ang nagpalamig sa dugo nito. Hinding-hindi ka nito gagalawin, sapat na iyon. Hindi na siya muling nagtanong. Balisa na ang baryo, kahit walang pruweba. Ngunit sa bawat bulong at bawat takot na tingin, tumubo ang iisang tanong. Kung gawa ito ng polong, sino ang lumikha? At mas masaklap, sino ang susunod na pipiliin ito? Hindi natapos sa bata ang pagdurusa. Sa halip ay kumalat na parang sakit. Makalipas ang ilang araw, dalawa pa ang nagpakita ng kaparehong sintomas. Isang batang ina, halos 20 anyos, ang biglang bumagsak habang nagluluto. Natagpuan siyang kinakayod ang sariling mukha hanggang dumugo. Sumisigaw sa mga aninong, wala namang nakikita ang iba. Nangingisay na parang may pumupunit mula sa loob. Kinagabihan, isang matandang lalaki ang narinig na umiiyak sa kanyang bahay. Ang tinig niya'y humihitit sa iyak na parang batang nagmamakaawa. Nilamon na ng takot ang baryo. Nagbulungan tungkol sa sumpa, kulam at kung sino sa kanila ang tumawag ng bawal. At kahit walang nagsabing tahasan ng pangalan ni Rahman,
Iniwasan na siya ng lahat. Mula sa dating bati, naging katahimikan. Kinakaladkad ang mga bata papasok kapag dumaraan siya. At may mga alay na iniiwan sa gilid ng gubat bilang pagsangga sa kung anumang dumadalaw. Lalong nabalisa ang bomo. Sinabi niyang hindi ito karaniwang karamdaman. Hindi rin basta ligaw na espiritu. Mayroong nilikha, iginapos, at pinakain. Isang bagay na ngayon ay malaya ng gumagala. Pabulong niyang binalaan na hanggat hindi natutukoy ang pinanggalingan, malalamon ng gutom nito ang buong baryo. Isang gabi, tinipon niya ang mga lalaki sa ilalim ng liwanag ng ilaw langis at humingi ng katotohanan. Muli niyang sinuyod ang mga mukha at muling tumigil sa kay Rahman. Mabigat ang katahimikan, ngunit nagmatigas si Rahman. Pinilit niyang magmukhang kalmado kahit kumakabog ang puso. Kapag nagpahalatang mahina, mahuhuli siya. At kapag nahuli, huli na ang lahat. Ngunit lumakas pa ang loob ng polong. Gabi ring iyon, nagising ang asawa ni Rahman sa kalansing mula sa aparador. Dahan-dahan siyang tumayo, maingat na hindi siya magising, at dumiretso sa pinanggagalingan. Nanginginig ang kamay ng buksan ng pinto. Naroon ang bote. Nanginginig ng parang mababasag. Sa loob, umiikot ang likido at kumakapit sa salamin. Humuhubog ng mga anyong halos muka. Napaigtad siya at sinara ang pinto. Nanginginig ang buo niyang katawan. Pagharap niya, nakatayo sa bungad si Rahman. Kalahating anino ang mukha. Huwag mo kailanman sisilipin, marahan niyang sabi. Kalmado ang boses, ngunit may takot sa kanyang mga mata. Takot na hindi pa niya nakita sa asawa. Kinabukasan, dumating ang isa pang komplikasyon. Isang manlalakbay na manggagamot. Kilala sa pag-ikot sa mga baryo, pumunta siya nang mabalitaan ang mga sinasapian. Di gaya ng bomo, mas bata siya, mas matalim. Walang tiyaga sa paligoy. Sinuri niya ang mga biktima at mariing sinabi, hindi ito karamdaman, kundi pagsapi. Hinarap niya ang mga taga-baryo at sinabing may isang nagpakawala ng polong. Biglang tumindi ang tensyon. Nagkatinginan ang lahat muli kay Rahman. Nagbabala ang manggagamot. Hindi maitatago ang polong, magpakailanman. Ilalantad ng gutom nito ang kanyang amo. At kapag nangyari iyon, mas masahol pa sa kamatayan ang kabayaran. Hindi makatulog si Rahman ng gabing iyon. Bawat anino sa bahay ay tila may buhay. Bawat langit-ngit ng kahoy ay parang bulong. Nakatitig siya sa aparador, nakikinig sa marahang kalansing ng salamin. Inalala niya ang mga salita ng manggagamot, ang tingin ng mga tao, at higit sa lahat, ang polong, kung paano ito nagsimula sa patak ng dugo. Kung paanong inakala niyang siya ang may hawak. At kung paano nga ngayon, pakiramdam niya ay siya ang hawak nito. Patindi ng patindi ang eskalasyon. Mas maraming manok ang patay, baling ang katawan. Kumakahol ang mga aso sa sulok ng dilim. Umiiyak ang mga bata sa tulog, sinasabing may boses na tumatawag sa pangalan nila. Bumigat ang hangin sa baryo, na parang bawat hininga ay may kalakip na pangamba. At dumating ang pinakakakaibang palatandaan. Nanumpa si Mac City na nagising siya isang gabi at may batang nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Nakayapak, maputla, madidilim ang mata. Dalawang salita lang ang ibinulong. Gutom ako. Napasigaw siya. At sa isang kisap mata, naglaho ang bata. Ngunit pagkabukang liwayway, puno ng maninipis at matutulis na gasgas ang kanyang mga braso, parang kinayod ng maliliit na kamay. Wala nang duda ang mga taga-baryo. May halimaw sa kanilang piling. Isang bagay na hindi dapat kailanman tinawag. Ngunit nananatili ang tanong na parang tinik sa lalamunan. Sino ang lumikha? At kung totoo ang mga bulong, gaano katagal bago ibaling ng polong
Ang gutom nito sa mismong nagluwal. Ang gabing umabot sa sukdulan ay sinabayan ng unos. Makapal na ulap ang tumabon sa buwan at mga bituin, kumidlat at kumulog na yumanig sa mga bahay na kahoy. Bumaha ang ulan, sumisingaw sa bubong at naglalangoy sa mga daang putik. Nagtipon ang mga pamilya sa sulok, nagdarasal. Ngunit sa bahay ni Rahman, mas malala ang bagyong nasa loob. Maaga pa nagsimula ang kalansing. Nanginig ang aparador na pinagkakanlungan ng bote. Kumakabog ang mga pinto na parang may gustong kumawala. Nakaupo si Rahman sa sulok, nakatitig, tumutulo ang pawis sa noo. Hawak ng asawa ang bunso. Mabilis ang dasal. Libog ang paningin sa asawa at sa nanginginig na aparador. At nangyari na. Pumutok ang hangin, hindi kulog, kundi salamin. Nabiyak ang bote sa loob. Mula sa aparador, sumirit ang tunog na nagpapatigas ng dugo ni Rahman. Isang tili. Matinis, masakit, ngunit maliit. Iyak ng bata. Tinarak nito ang bagyo. Sinapawan ng ulan. At nanumpa ang mga kapitbahay na narinig nila ito sa sariling bahay. Sinundan ng katahimikan. Hindi kapayapaan, kundi yung uri ng katahimikan na nakikinig, naghihintay. At naramdaman ito ni Rahman. Bigat sa hangin, makapal at nakakasakal. Dumadagan sa dibdib hanggang hirap siyang huminga. Kumampay ang ilaw langis sa katuluyang namatay. Lumuluhang humahagulgol ang asawa. Yakap ang bata. May anyong nabuo sa sulok. Maliit, kasintaas ng bata. Malabo ang katawan, ngunit ang muka, mali. Nagbabago ang mga tampok. Minsan bata, minsan parang mas matanda sa panahon. Bumuka ang bibig nang hindi tao ang lapad at kahit walang tunog sa una. Nanginginig na ang buto ni Rahman sa tili nito. Nakawala na ang pulong. Tinangkang magsalita ni Rahman, ngunit tila may di nakikitang kamay na pumisil sa kanyang lalamunan. Nangisay ang katawan. Mga kukoy bumaon sa balat at nag-iwan ng dugong guhit. Nangalulon siya, pumihit ang mga mata. At mula sa kanyang bibig, lumabas ang boses na hindi kanya, boses ng bata. Mahina, basag. Bakit hindi mo ako pinakain? Napasigaw ang asawa. Niuyanig siya, ngunit hindi na kanya ang katawan ni Rahman. Kumurba ang mga galamay, humiyaw ang gulugod, at ngumisi ang mga labi sa isang ngiting hindi kanya. Muling nagsalita ang boses, mas malakas. Gutom ako? Umiiyak ang sanggol sa kanyang bisig, sumasabay sa bagyo. Samantala, sa liwasan, nagtipon ang bomo at ang ilang lalaki. Pinapakalma ang takot na nagkakabuhol. May mga nagsabing naririnig nila ang mga sigaw na tinatangay ng hangin. Hindi lang mula sa bahay ni Rahman, kundi mula sa kung saan-saan, na parang ang buong baryo ay umuugong sa iyak ng batang gutom. Nang biglang may batang bumagsak sa liwasan. Bumubula ang bibig. Alam ng bumo na hindi na nakakulong ang polong. Kumakalat na ito. Tumakbo sila sa bahay ni Rahman. Mahigpit na yakap ng bomo ang insenso at mga anting-anting. Habang lumalapit, mas hindi matiis ang tunog. Hindi na sigaw, tawa na ng bata, baluktot, humahabi sa kulog. Pagpasok nila, sumalubong ang masahol sa lahat ng bangungot. Kumakadyot ang katawan ni Rahman sa sahig. Humahagulgol ang asawa. Umiiyak ang bata. At sa gitna, ganap ng nakabuo ang polong. Maliit ang katawan, halos marupok, ngunit ang mukha ay nagbabago. Minsan bata, minsan hungkag na butas. Kumikibot ang mahahabang daliri. May tumutulong malagkit na parang dugo. Dahan-dahan itong lumingon. Mapusyaw ang puting kislap ng mga mata. At sa boses na parang dosenang batang nagsasalita ng sabay, bumulong. Huli na kayo. Humakbang ang bomo. Sinusunog ang insenso. Nagdarasal. Nanginginig ang tinig. Ngunit matatag. Nakatayo ang mga lalaki sa likod niya. Nagdadalawang isip kung tatakas o lalaban. Ngunit hindi umatras ang polong. Lumapit ito. Dumudula sa sahig. Pumapailaw at nawawala.
minsan anino, minsan batang gumagapang. Huling nangisay si Rahman. Bumukas ang mga mata, pawang puti, walang balintataw. Iniling ang ulo sa ditaong anggulo, saka tumitig sa bomo, at nagsalita sa tinig na iyon. Siya ang lumikha sa akin. Pinakain niya ako. Ngayon ako naman. Lalong binilisan ng bomo ang dasal. Kumapal ang usok ng insenso. Kumapit sa dingding. Tumigmak ang hangin sa halimuyak ng yerba. Sandaling nanghina ang pulong. Nanginig na para bang tinutulak ng usok. Ngunit muli itong sumigaw, mas malakas, at durog ang bawat salamin sa bahay. Pumutok ang mga bintana. Sumabog ang bubog sa ulan. Napaluhod ang mga tao sa labas. Tinatakpan ng tainga, duguan ng ilong. Sa loob, yakap ng ina ang anak. Nababalot ng takot habang nasasakal si Rahman. Parang hinihila ng polong mula sa loob. Kaguluhan, labanan ng dasal, at ng isang bagay na hindi dapat umiral. At doon, napagtanto ng lahat ang pinaka nakakatakot na katotohanan. Hindi na nakagapos sa bote ang polong. Malaya na ito. Nasunog sa alaala ng bawat taga-baryo ang gabing iyon. Nanumpa silang pati ang bagyo'y hindi normal. Parang pinagbuhusan ng langit ang lupa upang hugasan ang pinakawalan. Ngunit sa loob ng bahay ni Rahman, natabunan ang bagyo ng mas malaking bangungot. Hawak ang insenso. Sumigaw ng dasal ang bomo. Mas malakas pa sa kulog. Pumipiyak ang boses, ngunit hindi siya tumigil kahit nang hina ang tuhod sa tili ng polong. Sa wakas, kumurap ang espiritu. Naglusaw ang anyo na parang usok sa hangin. Pansamantalang gumaan ang bigat. Bumagsak si Rahman. Habol ang hininga na para bang bagong ahon sa pagkalunot. Humarap sa kanya ang bomo. Matalim ang mata. Nanginginig sa galit at takot ang tinig. Tinawag mo ito, hindi ba? Kumibot ang labi ni Rahman. Maninipis ang boses. Ano? Proteksyon lang. Para sa pamilya. Hindi ko inakalang naputol sa hikbi ang salita. Parang martilyong bumagsak ang revelasyon. Lahat ng bulong, patay na hayop, nanginginig na bote, nagtagpi-tagpi. Ang dating misteryosong swerte. Ang mga gabing may kakaibang tunog. Ang pagiging ligtas ni Rahman. Kapag ang iba'y naghihirap, hindi iyon tsamba. Siya ang lumikha ng polong. Pinakain niya, inalagaan, itinago sa boteng salamin hanggang sa lumakas at kumawala. Naging bato ang mukha ng bomo. Hindi mo makokontrol ang polong. Hindi ito naglilingkod. Kumakain ito. Bawat pakain, bawat patak ng dugo, pinalalakas mo. Akala mo iyo ito. Hindi. Naghintay lang ito. Napahagulhol ang asawa ni Rahman. Tinakpan ang bibig. Naalala niya ang bawat gabing bumubulong ang lalaki sa dilim. Ang bawat pagtanggi nito. Naging lantad ang katotohanan. Inimbita niya ang hilakbot sa kanilang tahanan. At ngayon, nakawala na ito. Nagmumukmok ang mga tao sa labas. Ang takot ay nauwi sa galit. May sumigaw na isinumpa ni Rahman ang lahat. May humiling na palayasin siya. Ngunit bago pa lumaki ang galit, nagbalik ang presensya ng polong. Biglang lamig ang dumaan. Pinatay ang apoy ng insenso. At marahang umalingaw-ngaw ang tinig ng bata. Gutom, bulong nito. Nagmumula sa lahat ng sulok. Namutla ang bomo. Hindi na ito nakagapos. Bote ang duyan nito. Ngunit natikman na ang kalayaan. Hindi na babalik. Mananatili ito. Naghahanap ng katawan. Lumuhod si Rahman. Humahagulgol. Tapusin ninyo? Paano? Tahimik ang bomo. Iyon na ang sagot. Sa huli, nagsalita. Madilim ang tono. Walang tunay na katapusan ang pulong kapag nakatakas. Maaari mo itong pahinain, itaboy. Ngunit babalik ito. Maliban na lamang kung natigilan siya. Maliban kung ano? Sigaw ng isa. Maliban kung wasakin ng amo na nagluwal. Pinakakain nito ang kanyang dugo, ang kanyang kaluluwa. Hanggat buhay siya, babalik ito, nakatali sa kanyang lahi, sa kanyang tahanan. Ikaw ang lumikha, Rahman.
Ngayon, nakatali ito sa iyo. Bumagsak ang bigat ng katahimikan. Nakatitig ang lahat kay Rahman. Gulat at poot ang mukha. Napaiyak ang asawa. Higpit yakap ang anak. Para bang maililigtas niya ito sa kasalanan ng ama. Gumulong ang isipan ni Rahman. Inakalang tuso siya na sa pag-iingat at lihim, kaya niyang sakyan ang takot ng iba. Ngunit mas nakakatakot ang katotohanan. Hindi siya amo, siya ang pagkain. Bawat patak ng dugong ibinigay niya ay hindi nagapos sa polong, kundi sa kanya. At ngayon, malaya itong ubusin siya. Marahang ipinatong ng bumo ang kamay sa kanyang balikat. Akala mo nakipagkasundo ka sa lingkod. Pinakain mo lang ang iyong berdugo. Humupa ang bagyo sa labas, kumalma ang ulan, ngunit walang ginhawa ang katahimikan. Alam na ng lahat, ipinanganak ang polong sa piling nila, pinakain sa piling nila, pinakawala sa piling nila. At kahit natapos ang gabi, hindi pa tapos ang panganib. Ilang araw silang walang maayos na tulog. Bawat kalansing ng salamin, bawat iyak ng bata, bawat biglang malamig na hangin, ay nagpagimbal sa kanila. May nagsabing may aninong gumagalaw sa gilid ng gubat. May nagsabing may boses na tumatawag sa gabi, marahan at nagmamakaawa. At si Rahman, nabuhay sa pahirap. May mga gasgas ang katawan na gawa ng di nakikitang kuko. Mga gabing puno ng sigaw na siya lang ang nakaririnig. Alam niyang totoo ang sabi ng bomo. Babalikan siya ng polong. Hindi hihinto hanggang maubos ang bawat patak ng ibinigay niya noon. Iniwasan siya ng mga tao, halo ng takot at puot. Ngunit sa kalooban ng bawat isa, may sariling pangamba. Kung nakapasok ito kay Rahman, kung nagawa nitong gawing sisidlan ang kanyang katawan at tinig, sino ang kasunod? Dumating na ang pagbubunyag. Hindi lamang pasanin ni Rahman ang polong. Sumpa na rin nila. At walang nakaaalam, kahit ang bomo, kung kailan muling kakalabit ito. Sinubukang magpatuloy ang baryo, ngunit wala nang gaya ng dati. Mas mahigpit ang kandado, mas malakas ang dasal, mas matagal nakapinid ang mga bata sa bahay. Ngunit may paraan ang takot para manatili kahit sa araw. At kapag malaya ang polong, buhay ang bawat anino. Hindi na nakataas ang ulo ni Rahman. Nagkulong siya, ang dating tikas ay naging nanginginig na balangkas. Sa gabi, nanunumpa ang asawa niyang naririnig niyang nagmamakaawa ito sa kanyang pagtulog. Humihingi ng tawad sa isang bagay o kung kanino na wala roon. At higit sa minsan, nagigising siyang may malalalim na kayod sa mga braso, dibdib, liig. Parang may di nakikitang bagay na kumakain sa kanya habang natutulog. Naghahanap ng kasagutan ang mga taga-baryo, ngunit umiiling lang ang bomo. Matiyaga ang polong, anya, mahinang mahina. Hindi ito nakakalimot, naghihintay. At naghintay din sila sa susunod na sigaw, sa susunod na pagbagsak, sa susunod na matang mamumuti. Dumating iyon ng walang babala. Natagpo ang patay si Maksiti sa kanyang kama. Baluktot sa takot ang mukha, duguan ang mga braso sa kayod na parang may nilalaban ng hindi nakikita. Ngunit ang pinakanagyelo sa dugo ay ang sabi ng mga kapitbahay na nakarinig. Tinig ng bata, lumulutang sa gabi. Banayad, nagmamakaawa, halos malambing. Gutom ako, walang hayagang nagsalita. Ngunit alam ng lahat ang ibig sabihin. Muling pumili ang polong. At kung nakalampas na ito kay Rahman, wala nang ligtas. Hindi mga bata, hindi matatanda. Kahit ang bumo, humupa ang unos, ngunit nanatili ang sumpa. Sa kung saan man sa kadiliman, ang bote ng mga sigaw ay tila patuloy na bumubulong. Hindi nakikita, hindi nababasag. At nabuhay ang baryo, nag-aantabay, nakikinig, nagtatanong ng iisa. Kapag bumalik ang polong, kanino ito muling kikislis papasok? Nakakatakot na ang kwento ng polong. Ngunit sa mundong malayong pangkukulam, hindi ito lamang ang bangungot na isinisilang ng kamay ng tao.
sapagkat kung ang pulong ay naninirahan sa boteng may dugo, ang kasunod na espiritu ay nagtatago sa mas maliit, mas madaling di pansinin. Maaari itong dalhin sa loob ng bibig, kunway isang kuliglig. Ngunit kapag pinakawalan, nagiging higit pa, isang parasitong hindi lang kumakain sa katawan, kundi sa isipan mismo. Kung ang polong ang bote ng mga sigaw, ang pelisit naman ang bulong sa loob ng bungo. Tinig na hindi titigil hanggat hindi ka nababasag. At ang gutom nito, di gaya ng unos, ay hindi lumilipas. Dinadala tayo ng ikalawang kwento sa kaibuturan ng kanayunan ng Malaysia. Isang baryo na mahahaba ang gabi, makapal ang gubat, at ang katahimikan sa pagitan ng mga bahay ay tanging sinasapawan ng ugong ng mga insekto sa damuhan. Ngunit hindi lahat ng insekto ay kung ano ang akala mo. Ang pangunahing tauhan ngayon ay isang binatang si Idris. Di gaya ni Rahman, hindi siya kinatatakutan o pinagsiselosan. Karaniwan siya, masakit sa totoo. Nagtatrabaho sa palayan, tumutulong sa tumatandang magulang, at sa mga gabi nakaupo sa balkonahe, nakikinig sa huni ng mga kuliglig. Wala siyang yaman, wala siyang kapangyarihan, at walang dahilan para pagdudahan siyang nakikialam sa bawal. At marahil iyon ang dahilan kung bakit lalong nakakayanig ang kanyang kwento. Nagsimula sa mga bulong, hindi mula sa kapitbahay o pamilya, mula sa mas malapit. Isang gabi, habang nakahiga sa ilalim ng kulambo, nanumpa si Idris na may tumatawag sa pangalan niya. Akala niya ay panaginip, mahina ang tinig, halos mabait, parang kaibigang marahang gumigising. Bumaling siya at dumilad, walang tao. Tulog ang mga magulang sa kabila, tahimik ang gabi sa labas. Sinabi niya sa sarili na wala iyon, laro ng antok. Ngunit bumalik kinabukasan. Mas malakas, mas malapit. Napaupo siya, hawak ang kumot, nakatitig sa sulok ng silid. Wala pa rin, kundi isang kuliglig sa bingaw ng bintana. Marahang humuhuni. Huminga ng maluwag si Idris, kuliglig lang. Ngunit habang kinukumbinsi ang sarili, hindi niya mawaglit ang pakiramdam na hindi tunog ang naririnig niya, kundi mga salita. Mga salitang dumudula sa pagitan ng kanyang isip na parang usok. Lumipas ang mga araw at lumala ang kakaiba. Nanlalambot si Idris. Bumibigat ang katawan. Nawawala ang gana. Bumagal siya sa bukid. Pumutla ang balat. Natuyo ang labi. Nag-alala ang mga magulang. Pinapatingin sa manggagamot. Ngunit itinatanggi ni Idris. Paano niya ipaliliwanag na hindi lang pagod ito? Na sa gabi, ang mga bulong ay hindi na mabait, kundi sumisitsit. Umiikot sa kanyang ulo na parang kawan ng di nakikitang insekto. Pinalala pa ng tagpuan. Malalayo ang pagitan ng mga bahay, nilalamon ng matataas na damo at gilid ng gubat. At sa gabi, ilaw langis lamang ang liwanag. Nasa dulo ng daan ang bahay nila, pinakamalapit sa mga puno. Kapag humihip ang hangin, gumagapang ang mga anino sa dingding. Hindi na siya nagtitiwala sa tulog. Nakaupo siya, nanginginig, nakatitig sa salamin kung saan. Minsang kisap, tila may nakasilip sa likod niya. Munting mukha, matatalas ang ngipin, nakangising mawawala rin. Payak ang layunin ni Idris, mabuhay sa kung anuman ang nangyayari. Malaman kung bakit kumakalam ang katawan na parang may kumakain sa loob. Bakit puno ng bulong ang gabi na walang iba ang nakakarinig. Ngunit sa kaibuturan, hinala na niya ang totoo. May mga kwentong tungkol sa espiritong nakatago sa kuliglig. Mga parasitong hindi pagkain ang kinakain, kundi takot at laman. At ngayon, hindi na alamat. Nasa ulo niya, nasa bahay niya. Hindi pa alam ni Idris ang pangalan. Hindi pa niya alam na ang kumakain sa kanya, bumubulong sa kanya, nagpapakita sa salamin, ay pelisit ang tawag. Ngunit malalaman niya at pag nalaman, huli na. Dumating ang unang komplikasyon sa gabing
Parang naghahabol ang hangin, na para bang ang baryo mismo'y pigil hininga. Nagtatrabaho si Idris sa bukid buong araw, ngunit lalong humihina sa bawat linggo. Napansin ng mga magulang ang pangangayayat, ang paghakbang na parang naglalakad sa tubig. Tahimik si Idris. Ayaw niyang takutin ang magulang, na bawat gabi mas lumalapit, mas malinaw ang mga bulong na imposibleng balewalain. Habang nakaupo sa balkonahe, nilalamon ng dilim ang gubat. Muling dumating ang tunog. Sa simula ay ugong ng insekto. Sa katumalim, naging boses, banayad, halos mardelikado. Ngunit tumutulak mula sa loob ng bungo. Idris, Idris, nanlaki ang mata. Kumabog ang puso. Walang tao sa daan. Banayad ang punong kahoy. Tulog ang magulang. Nag-iisa siya. Ngunit tiyak ang boses na iyon. Hindi galing sa labas. Galing sa loob. Napasuray siyang pumasok. Isinara ang pinto. Naghahabol ng hininga. Sinabi sa sariling imahinasyon, pagod, lagnat. Ngunit nang tumingin sa salaming nakasabit, nanigas siya. Sa isang kisap, may munting mukhang sumilip. Matulis ang ngipin. Kumikislap sa ilaw ng lampara at naglaho. Umatras siya. Nanginginig ang tuhod. Gusto niyang sumigaw. Gisingin ang magulang. Ngunit kinain siya ng hiya. Ano bang sasabihin niya? Na binulungan siya ng kuliglig. Iisipin nilang nababaliw siya. Kinabukasan, lumabas ang unang malinaw na tanda. Umubo siya sa araw. Malalim. Umaalingaw-ngaw sa dibdib. Akala'y plema. Ngunit nang idura sa lupa, kuminang ang mumunting piraso ng salamin. Namutla ang mga magulang. Naghiyaw ang ina, habang pabulong na nagdasal ang ama. Mabilis gumalat ang balita. Tanghali pa lang, bulong-bulungan na isinumparaw si Idris. Hinila ang mga bata papasok. Kapag dumaraan siya, iniiwasan siyang tingnan sa mata. May nagsabing kulam. May nagsabing nagalit ang espiritu ng gubat. Ngunit ang pinakamatatanda ay umusal ng salitang ayaw, bigkasin, pelisit, kinagabihan, dumalaw ang manggagamot. Sinuri si Idris, pinisil ang dibdib, minasdan ang mga mata. Sa huli, umiling, mabigat ang muka. May nakakapit, mahina niyang sabi. Hindi iyon basta aalis. Nag-usap si Idris, nagmakaawa ng paliwanag. Ibinigay sa kanya ang anting-anting at binalaan. Huwag sasagot kapag bumubulong. Kapag sumagot ka, magtatali siya sa iyo habang buhay. Mas kumawala ang takot ni Idris sa babala kaysa sa mismong bulong. Gabing iyon, nakahiga siya, hawak ang anting-anting hanggang mamaga ang daliri. At pag-akyat ng buwan, dumating muli ang boses. Mas banayad, parang alam nitong lumalaban siya. Idris, nandito ako. Huwag matakot. Tutulungan kita. Nanigas ang katawan. Umalingaw-ngaw sa isip ang babala. Huwag sumagot. Isinubsob ang mukha sa unan. Nagtimpi. Ngunit hindi tumigil ang bulong. Mas mapilit, pumapasok sa bawat sulok ng isip hanggang ito na lamang ang naririnig niya. Pagsikat ng araw, nanginginig siya, basang-basa sa pawis. Ngat-ngat ang labi sa pagpigil. Natagpo ang maputla ng mga magulang, halos hindi makapagkain. Nang sumubo, sumakit ang sikmura. Sumuka ng dugo na may mumunting pako na kumalansing sa sahig. Tumigil ang mundo. Naghiyaw ang ina. Lumuhod sa dasal ang ama. At doon napagtanto ni Idris ang katotohanang kinatatakutan niya. Hindi ito karaniwang sakit. Hindi lagnat. May gumapang sa kanya. Maliit, matalas, gutom, at kumakain. Hindi tumigil ang pagbagsak ni Idris, lalo pang lumala. Paulit-ulit ang pagsusuka, bawat isa mas nakakatakot sa nauna. Salamin, pako, maitim na dugo na kumakapit sa sahig sa loob ng araw. Sinubukang linisin na natili ang amoy, bakal, panis, parang may bulok na ugat sa bahay. Umatras ang mga tao. Dati may nagdadala ng pagkain. Ngayon, tumatawid sila sa kabila ng daan. Nagdadasal kapag siya'y dumadaan. Kumalat ang sabi-sabi. Lihim daw
nag-aral ng bawal si Idris. O nainggit ang kung sino at isinumpa siya. Ngunit may iisang bulong na pinakakinatatakutan, Pelisit. Dumating si Macjenab, balo, matalim ang dila. Kinausap ang pamilya sa harap ng lahat. Dinala ninyo ang bagay na iyan sa amin, singhal niya. Naririnig naming lahat ang mga bulong sa gabi. Ramdam naming lahat ang lamig. Hindi ninyo maitatago yan. Sinubukang ipagtanggol si Idris ng ama. Ngunit hindi nagpaawat si Macjenab. Itinuro si Idris. Nakatayo sa may pinto, payat, tuyong labi. Tingnan ninyo, anya. Dala niya sa loob. Kapag hindi ninyo tinapos, lahat tayo ay mamamatay. Yumugyog ang pamilya. Umiyak ang ina. Tumahimik ang ama. At tinupok ng hiya si Idris. Dahil sa isang bahagi niya, tama siya. May nasa loob. Kinagabihan, pangalawang kakatwa ang nangyari. Nagising si Idris sa iyak ng ina sa kabilang kwarto. Kumayod siya, kumakalam ang sikmura, at nilapitan. Nakatitig ang ina sa maliit na salaming nakapatong sa tabi ng kama. Nanginginig ang kamay. Nang tanungin niya, itinuro lang nito. Tumingin si Idris at nanigas. Sandaling-sandali. Hindi kanya ang refleksyon. May munting mukhang nanlilisik. Gutom ang itim na mata. Nakangising matatalas ang nisangipin. Napaurong siya. Nawala ng hangin. Pagtingin muli, mukha na niyang hungkag at takot. Yakap ng ina ang dibdib. Pabulong na nagdasal. Ngunit nakita rin niya ang nakita ng anak. Kinabukasan, bumalik ang manggagamot. Tahimik siyang nakinig sa salaysay. Nanlaki ang mata. Nanginginig ang tinig. Sa huli, tumango, mabigat. Pelisit! Wika niya. Pumapasok bilang kuliglig, dala ng amo sa bibig, at pinapakawalan sa biktima. Pagkapasok, walang tigil ang kain. Mga bulong, ang kuko nito, dinudurog ang isip. Kapag nakita mo sa salamin, ibig sabihin, nakapugad na. Nanlamig si Idris. Tinanong kung ano ang magagawa. Kung buhay ang amo, sabi ng manggagamot, minsan maibabalik, maaring tawagin pabalik. Ngunit kung patay na ang amo, malaya na ito. Babaling sa biktima, saka sa pamilya, pugad sa kanila paisa-isa hanggang mawalan ng huste. Sumabog ang panibagong katahimikan. Nangalit ang ama. Sino ang gumawa? Sino ang nagdala nito? Umiling ang manggagamot. Magaling magtago ang Pelisit. Minsan ang amoy mukhang inosente. Baka kapitbahay, baka pamilya, baka ang huling iisipin mo. Gabing iyon, bumalik ang bulong. Mas malakas. Nakahiga si Idris. Hawak ang anting-anting. Pabayaan mo ako. His ng tinig. Pagsamahin mo ako. Huwag ka nang lumaban. Kumibot ang labi ni Idris. May salitang halos kumawala. Kinagat niya ang sarili. Dumugo. Nanahimik. Alam niyang tama ang manggagamot. Hindi na aalis ang Pelisit. Lalong bumabaon. At saan man sa baryo, may isang taong nagpakawala nito. Nakatago sa liwanag. Baka nakikinig din sa parehong bulong. O nakangiti sa bangungot na idinulot. Umabot sa sukdulan sa gabing balisa ang lahat. Parang may bigat sa hangin. Tumigil ang insekto sa damo. Ayaw tumahol ng aso. Umiwas ang hangin sa mga landas. Sa bahay ni Idris, bumasag ng katahimikan ng sigaw. Sumugod ang ina, namumutla, nanginginig ang kamay. Idris, gumising! Bumangon siya, nanghihina, basang-basa sa pawis. Ngunit nang bumuka ang bibig, ibang tinig ang lumabas, pabulong, malinaw. Gutom pa ako. Umatras ang ina, takot ang muka. Hinawakan ni Idris ang lalamunan. Hindi niya iyon sinabi. Mula iyon sa loob. Bago pa siya makabawi, sumiklab ang sikmura. Napatumba siya, sumuka sa sahig. Hindi pagkain o dugo, kundi kumikislot na tumpok ng maliliit na matutulis na piraso. Mga pin na hinaluan ng itim na buhok. Kumikislap na basa. Napasigaw ang ina. Dumasong ang ama. Bumagsak si Idris, humahagok. Nakikinig ang baryo, nagtipon sa labas. Si Macjenab, laging nauuna, sumigaw. Pelisit! Nasa loob niya. Kapag pinanatili ninyo siya rito, mamamatay tayong lahat.
Sinubukang payapain siya ng ilan, ngunit kumalat ang takot. Sumiksik sila sa bahay. Pilit silang pumasok at nangyari na. Nakatalong ko si Idris. May malamig na kamay na humawak sa kanyang gulugod. Hindi nakikita, ngunit tiyak. Nanigas ang katawan, pumuti ang mata, ngumisi ng ngiting hindi kanya. Napaatras ang mga tao, kumakapit sa anting-anting. Nagsalita si Idris. Ngunit hindi ang kanyang boses. Matinis, mapanukso, parang bulong ng bata. Sa gilid ng tawa. Hindi kayo makakatago sa akin. Nanlamig ang silid. Napatira pa ang ina, yakap ang braso, nagmamakaawa na lumaban. Ngunit tumagilid ang ulo ni Idris. Lumapad ang ngiti. Hungkag ang tingin sa karamihan. Sumiksik ang manggagamot, may dalang nagbabagang yerba. Nagdasal, ipinaypay ang usok sa mukha ni Idris. Nangisay ang katawan. Nagpasubasog. Nabasag ang ngiti. Umalingaw-ngaw ang mga bulong, galit, pumipilipit sa tainga ng lahat. Tigil, tigil, akin siya. Lalong binilisan ang dasal. Kumapal ang usok, nahilo ang lahat. At bumagsak si Idris nang hihilab. Bumuka ang bibig nang hindi na tao ang lawak. At mula sa kailaliman ng lalamunan, pumailan lang ang hindi maikakailang huni ng kuliglig. Nakabibingi. Mas malakas kaysa sa anumang insekto. Umaalingaw-ngaw sa dingding. Umuuga sa buto. Tinakpan ng mga tao ang tainga. May bumagsak. May sumigaw. Nabitiwan ng manggagamot ang yerba. Umatras. Pangingilabot ang mukha. At sa gitna ng kaguluhan, tumigil si Idris. Umangat at bumagsak ang dibdib. Saka wala na. Naging salamin ang mata. Sumirit ang iyak ng ina. Dinamba ang katawan. Ngunit bago pa may makagalaw, bumasag ang katahimikan. Mula sa bibig ni Idris, dahan-dahang gumapang ang kuliglig. Maliit, itim, kumikintab ang pakpak na parabang bagong kain. Umupo sa labi, saka humarap sa tao. Bumuka ang bibig nito at sa isang imposibleng segundo, nanumpa ang lahat na nakakita sila ng ngipin. Maliit, matatalas, parang tao. Lumipad ang kuliglig, naglaho sa mga biga. Naghiyawan ang mga tao. Nagtakbuhan palabas. Hinila ng manggagamot ang ina habang humahagulgol ito sa ibabaw ng anak. Walang makasagot sa tanong na nakita nila. Patay ba si Idris? Buhay ba sa loob? O panandaliang huminto lang ang pilisit? Naghihintay para muling kumain. Isang bagay lang ang tiyak. Hindi tumigil ang bulong. Kahit sa labas, sa hangin, narinig nila. Mahina sa simula, saka lumakas. Idris, Idris, papasukin mo ako. At doon napagtanto ng lahat. Hindi tapos ang pelisit. Sisimula pa lang. Wasak ang bahay, makapal ang usok, at amoy ng dugo. Nakahandusay si Idris sa banig, nanlalata, bahagyang nakabuka ang labi na parang nahinto sa hininga. Nakayakap ang ina, umiindayog, humahagulgol na umuugong sa kahoy na biga. Sa labas, nagkukumpulan ang mga tao sa ulan. Pabulong, nakatitig sa madilim na pintuan na parabang nahawahan ng isang bagay na lapastangan. Nakatayo sa bungad ang manggagamot. Kulay abo ang mukha sa pagod. Nakakita na siya ng sakit, sumpa, sa piyan na napapaatras ng dasal. Ngunit iba ito. Nanginginig ang kamay niyang may abong yerba. Sa huli humarap siya sa lahat. Pilisit, kanya, paos. At ngayon alam ninyo kung bakit kinatatakutan ang pangalan nito. Dumaan ang panginginig sa grupo. May napasinghap, may nagdasal, walang nagtaas ng boses. Lumapit ang manggagamot, hindi inaalis ang mata kay Idris. Akala ninyo kuliglig lang, patuloy niya. Maskara lamang yun. Dinadala ito ng amo sa bibig. Buhay na sikreto. Hanggang pakawalan sa oras na piliin. Pagkalaya, bubutas ito sa biktima. Hindi nakikita, hindi mapipigilan. Mga bulong ang kuko nito. Ang panghihina, pagsusuka ng salamin at pako, iyon ang mga ngipin. At ang mukha sa salamin, iyan ang tunay na anyo. Nagkatinginan ang mga tao.
Biglang nagkatotoo ang lahat. Pagkaputla ni Idris, mga bulong sa gabi. Salaming idinura, hindi kabaliwan, hindi malas. Parasito, kumakain sa kanya mula sa loob. May lalaki sa likod. Manginginig ang boses, nagtanong, mapipigil ba? Pumikit ang manggagamot, tumutulo ang ulan sa baba. Kung buhay ang amo, minsan, kapag nakita at pinaharap, maaaring ipaurong. Ngunit kung patay ang amo, dumilat siya, at sapat na ang tingin para manahimik ang lahat. Malaya ang pelisit. Hihigantihan niya, una sa nagdala, saka sa pamilya, saka sa sino mang mahawakan. Pipilitin ang sarili sa lalamunan, mamumugad sa sikmura, kakain hanggang wala nang matira. Sumirit ang kilabot, hinila ng mga ina ang mga anak, umatras ang mga lalaki, humarap ang ama ni Idris, pinaghalo ang puot at dalamhati. Sino ang gumawa nito? Sino sa inyo ang nagdala sa anak ko? Walang sumagot. Inilayo ang mga mata. Sapagkat delikado ang hinala, isang tudla lang, bubulusok ang galit ng lahat. Itinaas ng manggagamot ang kamay. Pinatahimik ang paglubo ng takot. Magaling magtago ang pelisit. Minsan ang amoy ordinaryo, inosente sa tingin. Minsan kapitbahay. Minsan pamilya. Minsan ang huli mong iisipin. Tila tinuhog ang puso ng ina. Pamilya. Sumagi ang gunita. Mga gabing sinabing may tinig na umaaliw. Mga gabing hindi raw nag-iisa si Idris. Paano kung may malapit ang nag-akay? Paano kung hindi kailanman aksidente? Pakalat-kalat na umuwi ang mga tao sa ulan. Bitbit ang kani-kanilang hinala. Nanatili ang manggagamot. Yumuko sa dibdib ni Idris. Sinipat ang pulso. Wala. Tapos, mahina. Kumislot. Napaatras siya. Buhay pa? Bulong niya. Ngunit, hindi umalis ang pelisit. Nagtago lamang. Naghihintay. Mabilis kumalat ang balita. Hindi patay si Idris. Ngunit hindi rin ligtas. Hindi na kanya ang katawan. Sisidlan ng mas luma, mas gutom. Hiram ang bawat hininga. Bawat katahimikan ay pagbaon ng nilalang. Gabi ring iyon, walang tulog ang baryo. May nagsabing may huni sa bintana. Mas malakas kaysa karaniwan. May nagsabing may bulong, mahina, ngunit malinaw. Sumisiksik sa isip habang nagdarasal. At paisa-isa, natanto ng lahat ang katotohanan na babagabag sa kanila matagal pa matapos ang kwento ni Idris. Hindi nakatali sa bote ang pelisit. Hindi nakakabit sa isang bahay. Gumagalaw ito, gutom, tuso. At ang nagpakawala nito, hindi pa nalalantad. Humupa sa ambon ng ulan, balot ng balisang katahimikan ang baryo. Nakahimlay si Idris, hindi kumikilos. Umuugong ang iyak ng ina sa manipis na dingding. Nakaupo sa sulok ang manggagamot. Nakatitig sa nalalagas na baga, nakapinid ang labi. Walang naglakas loob magsabi kung ano ang kasunod. Maya-maya, bumasag ang katahimikan. Marahang huni, hindi sa bintana, hindi sa biga, kundi kay Idris mismo. Bahagyang bumuka ang labi at mula sa kailaliman ng lalamunan, ang hindi maipagkakailang huni ng kuliglig. Napatigil ang ina, natigilan ang dasal. Namutla ang manggagamot. Agad siyang tumayo, iginawi ang ina, ngunit huli na. Kumislot ang katawan ni Idris. Kumunot ang daliri, kumisad ang likod, at may sumirit na bulong sa bibig. Nanay, tinig niya, mahina, marupok. Saka umikot, naging mas maliit, mas matalim, halos mapanukso. Pabayaan mo ako. Pumikit dilat ang ilaw langis, halos mamatay. Napaurong ang ina, hawak ang dibdib. Muling nagdasal ang manggagamot. Ngunit habang nagdarasal, lumakas ang bulong. Pumuno sa silid, dinidiin ang hangin. Sa labas, nagising ang mga tao. Balisa sa boses na hindi kanila. May nakarinig ng tawa. May nakarinig ng sarili nilang pangalan. Binubulong sa dilim. At nang bigla, tumigil ang lahat. Ang huni, ang bulong. Pati ang paghinga ni Idris. Lumapit ang manggagamot. Inilapat ang tainga sa labi niya. Wala. Hanggang
Sa isang hagod, halos mawala sa dilim. Gutom pa ako. Napaatras siya, nanlalaki ang mata. Hindi siya nagsalita. Hindi na kailangan. Lantad ang totoo. Hindi na si Idris iyon. At sa labas, sa madilim na baryo, sabay-sabay umawit ang mga kuliglig. Mas malakas kaysa dati. Sana'y nagustuhan ninyo ang mga kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo at nais pang makinig ng iba pa, mag-subscribe at iyon ang inyong notifications. Halos araw-araw akong nag-u-upload. Naway nasa mabuti kayong kalagayan.